So, palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Praise God. At, wow, salamat sapagkat, marami po tayo ngayon, mga kasama, no? At tayo po lahat ay nagtitipon-tipon. Lahat ng ating mga outreaches ay nandito. At medyo maingat tayo, no? Ng konti. Pero alam po natin na kapag tayo nasa presensya ng Lord, amen? Patuloy pa rin po natin ma-enjoy ang mensahe ng Diyos. Bakit? Kasi po, ang Diyos ang ating pinakikinggan. Amen? Habang tinatanggap po natin ang kanyang mga salita. At gusto ko pong makita ang mga kamay ng tatay at nanay sa lugarin po dito. Pakitaas ang kamay, nanay at tatay. Ayan. Okay, para malinaw. Yung may mga anak na. Yung may mga anak na po. Pakitaas, yung may mga anak na po sila. Ayan, yung may mga anak. Ayan, so yun. Salamat po. Sige po, pwede na po natin ibaba. Salamat po sa inyong pag-response, sa inyong pagkikinig. So ngayon pong umaga, ang ating pong pag-uusapan ay ang patungkol sa pagkilala o pagsunod sa ating mga magulang. Amen? Kaya tingnan po natin, and I would like to bring you in the book of Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Okay, sige po, English and Tagalog. Yan. Sige po, mabasahin ko yung English, kayo naman po ang Tagalog. Sabi niya, "Children, obey your parents as you would the Lord, because this is right." Pakibasa po sa Tagalog, mga anak. Yan. Verse 2. "Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise." So, ang inyong ama't ina, ito ang unang utos na may kasama pangako. Verse 3. "So that it may go well with you, and that you may have a long life in the land." So, this is what the Lord promised to those children who obey, who listen to their parents. Sige po, sa Tagalog, basahin po natin, sabay-sabay po. At ito, yun. So, palakpakan po natin ang Panginoon. So, tingnan po natin ang mga talata na ating binasa na ang sabi po, doon sa unang verse, ano po sabi niya? In-address niya po ito sa mga anak. Amen? Sige po. Gusto ko naman po ngayon makita ang kamay ng mga anak. Yan. Mga anak, nandito. Iyon. Okay. Salamat po ng marami sa inyong response. Sabi niya, "Children." Sabi niya ngayon, "Mga anak." Sabi po gano'n, "Obey your parents as you would the Lord, because this is right." Sabi niya, sundin natin ang mga magulang natin sa Panginoon. Una po muna, ito po muna pag-usapan natin ha. Sabi, sundin nyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Amen. So dito po ay tinutukoy po ang mga anak, no? Ng alin po? Yung mga spiritual children. Amen? So taas po dito yung mga spiritual children, yung ipinanganak na siyang muli. Yan. So pagka ikaw ay, when you say spiritual children, you accept Jesus Christ as your personal Savior, and you have your own pastor. Amen? Mayroon kang sariling pastor. Hindi ka lang hihiram ng pastor. Hindi ka lang nakikinig, nakikibahagi. Hindi ka lang nakikishare sa ibang pastor. Bagkus ikaw ay mayroon kang sarili. Mismong pastor na ibinigay sa iyo ang Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mayroon kang sariling pastor na ibinigay ng Diyos para sa iyo. Yan. So ngayon, sa umaga pong ito ang sinasabi ng Panginoon that children, obey your parents in the Lord. Sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat, sabi niya, ito ay makakabuti
sa inyo. Ngayon, bago po muna natin doon sa ating spiritual, no, na pag-uusap, gusto ko muna gawing halimbawa, example. Kanina po, mga nanay, pinataas ko, mga tatay, pinataas ko. Sino po dito, nanay at tatay, may anak. Tumaas ang kamay. At kung titinan po natin doon, kukunin po natin dito. Ang nanay at tatay, nasa loob sila ng tahanan, mayroon po silang pamahalaan. At kung saan, at yun ay ang kanilang mga anak. Tama po? So, ang nanay at tatay, ang kanilang papel is to guide, to direct their children according to the right way through the principles of God or the Word of God. Amen? Kaya nga mayroon tayong Proverbs 22:6 that train up a child in the way they should go, and when he is old, he will not depart from it. Ito yung bilin na sa atin ng Diyos. Ito ay mensahe sa mga magulang. Sino ba ang dapat magtitrain sa kanilang mga anak? Sino po ang magtitrain sa kanilang mga anak? Nanay at tatay. Kung kaya mayroong inuutos sa atin ng Diyos, ang Proverbs 22:6. Ang sabi niya, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Amen? Pwede ko bang ma-request yung ating mga ibang nandiyan sa labas, yung ating mga workers dito po, para po ay makagkaroon tayo ng focus na sa ating mga pakikinig. So mga nanay at mga tatay, mayroon po kayong pinamamahalaan, mayroon kayong dinadirect, mayroon kayong pinapatnubayan, mayroon kayong initinuturo sa inyong mga anak. Amen? Para sa kanilang paglaki, ito ay sa kanilang ikabubuti, hindi sa kanilang ikakasama. Ngayon, mayroon sa pamilya, mayroong anak na disobedient. Di ba ba? Ito, simplihan po natin. Sabi ng nanay, sabi ng tatay, anak, pumunta ako ng palengke. Aalis ako. Ang gagawin mo, maglalaba ka, anak. Mamamalengke lang ako. Tapos sabi ng anak, opo. Lagay mo lang dyan, ma. Lagay mo lang dyan, tay. Lalabahan ko yan. Right after, nagaling ka ng palengke, pagdating mo ng palengke, yung labahin na inipon mo na dapat lalaban, ay nandoon pa rin nakalagay. Hindi nalabhan. Pero ang sagot ng anak mo sa'yo ay, opo, lalabahan ko. Ano ang magiging damdamin ng nanay at tatay? Ano pong magiging damdamin ng nanay at tatay? Magagalit. Di mo ba? Madi-disappoint. Anong tawag doon sa Tagalog? Madi-disappoint. Madidismaya. Mawawala ng gana. Manglulupay-pay. Di ba? Yun ang normal na reaksyon ng nanay at tatay. Bakit? Kasi hindi sumunod sa ipinilin. Hindi sumunod sa instruction. Ano ang instruction? Maglaba. Pero hindi sumunod. O pagkatapos noon, o anak, sige, ganito na lang, hindi ka naglaba. Ganito na lang ang gagawin natin. Maglampaso ka. Mayroon lang akong gagawin sa labas, magtitinda lang ako sa gilid. Opo, opo tay, maglalampaso ako. Pagdating mo, nadatnan mo siya, ang kanyang dapat lalampasuhin, hindi niya nagawa. At nadatnan mo siyang nag-EML. Ano uli ang magiging damdamin ng nanay at tatay? Magagali. Bakit po? Simple lang. Hindi siya sumunod. At ang lahat, o anak, kakain na tayo. Maghain ka na. Sige po, wait lang. Hello? Opo, tay, maghain na po ako. Wait lang, ha? Ano ba ginagawa mo yan? Naglalaro, matatalo kasi ako, itapusin ko lang to. Ano ba yon? Yung Call of Duty.
Kinakailangan mapanalo ko to. Yan, Call of Duty. Tumutunog na yung sikmura mo, hindi pa nasunod. Ikaw na ngayon ang naghain. So, ang kinalabasan yan, yung utos mo, ginawa mo. Masaya po nanay o tatay o hindi? Hindi mo ba? Malulungkot tayo. Sige na. Ito na, kumain na tayo. Gain na kayo. Kumain ka nga ng gulay. Ay, gulay? Ayoko niyan. Pahingi na lang ako ng pera, bibili ako ng aking sariling gulang. Hello? Di ko ba? Siyempre, ikaw na nanay, ikaw na tatay, ikaw ay nagbabudget. Tama po? Ngayon, sasabihin mo, hindi. Yan ang ulam natin ngayon. Bukas naman ay manok, fried chicken. Pero ngayon, chapsoy. Ay, hindi naman ako nakain ng chapsoy. Bakit mo ba pinagpipilitan sa akin ang chapsoy? Eh, hindi nga ako kumakain. Pahingi ng pera. Bibili ako ng fried chicken. Di mo ba? Hindi mo ngayon binigyan. Ang gagawin? Anong gagawin? Ha? Magdadabog, tatago sa kwarto, magmumukmuk at sasabihin, hindi ako kakain kasi busog ako. Di ba? Sino ba? Bakit ka hindi kumain? Busog po ako. Di ba? Pero ang totoo lang yan, ayaw niya lang talaga ng ulam. Okay. So ngayon, ano po yung pinupunto natin? Kung titingnan po natin sa flow ng ating mga kwento at mga pangyayari sa buhay, nakikita po natin na hindi ka na sinusunod. Hindi ka na pinakikinggan. Wala nang kinakakatakutan. Ang tawag po doon ay may ano na, wala na siyang pakialam sa damdamin mo. Bahala ka nanay, bahala ka tatay kung magtampo ka. Bahala ka nanay, bahala ka tatay kung hahybladin ka dyan. Basta ako, eto ang gagawin ko. Ganun po ang anak ngayon. Tama po ba mga nanay? Amen. Umalakpak nga po muna dyan ang mga nanay at tatay. Ayan. Ang mga anak, kaway-kaway. Ayan. Okay? Kaway-kaway. Ngayon, ano po ngayon ang problema? Magtataka ka ngayon, nanay. Bakit lagi na lang ang sinasabi ko, araw-araw, yun pa rin ang bilin ko sa'yo, pero kahit isa, wala kang nasunod. Umuoo ka, pero walang nangyayari. Kung hindi oo at walang nangyayari, ang sagot mo, wait lang. So ano pong nangyari dyan? Ano po? Sa ang mga bata o ang mga anak natin, maaaring sila ay nagkaroon ng matigas ang puso. Kaya sinasabi mo, ang tigas-tigas ng ulo mo. Di ba? Ayun sinasabi natin, ang tigas-tigas ba talaga ng ulo mo? Hindi ka na marunong sumunod. Hindi ka na marunong makinig. Ang gusto mo, yun na lang susundin mo. Ang tigas ng ulo mo. Hindi po ulo. Palitan natin puso talaga ang matigas yan. Bakit po? Kasi sabi din naman yan ng Word of God, above all, the heart is deceitful. Di ba? Higit sa lahat, ang puso ay bulok, matangdaya. Di po ba? So doon po nalalagay. Kung kaya, mayroon tayong Ephesians chapter 6 verse 1. At ngayon po umaga, bago po tayo, ito po yung sinasabi. Bakit nagiging matigas, hindi matigas ang ulo, nagiging matigas ang puso? Stubborn heart. Kanta yan, stubborn heart. Ano yung mga 60s kanta yan, ano? Stubborn heart. May kalyo na. Hindi, alam niyo po yung masisipag, tinutubuan sila ng kalyo sa kamay. Tama ba? Kasi trabaho ng trabaho. Di ba? They work hard. Masisipag. Kaya may mga kalyos. Yun ang palatandaan ng mga taong masisipag. May mga kalyo. Ang mga matitigas naman ang puso, ang palatandaan dyan, may kalyo rin sa puso. Callous heart. Saan po natin matatagpuan yan? Matthew chapter 13, verse 15. English, Tagalog na.
So basahin ko po sa English, sabi po gano'n, Matthew 13:15, sabi niya, "For these people's heart has grown callous. Their ears are hard of hearing." Their ears, ang kanilang mga tenga ay napakahirap makarinig. And they have shut their eyes, pinikit nila ang kanilang mga mata. Otherwise, they might see with their eyes and hear with their ears. Bagamat nakikita ng kanilang mga mata, pero nagbubulag-bulagan. Naririnig nila, pero nagbibingi-bingian. Yun po ibig sabihin yan. Understand with their hearts. Naiintindihan nila yung sinasabi ninyo nanay, tatay. Sabi niya, understand with their hearts and turn back. Hindi ka lang pinansin. Diba? Para ka lang hangin nagsasalita. Diba? Sa iyong mga anak. And I would cure them. Sabi po ganon. Sige po, basahin po natin ang sabay-sabay sa Tagalog. Ready po, begin. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito, tinakpan nila ang kanilang mga tenga. Dahil makakakita sila at makakita at mawawaan nila kung ano ang tama at magbalingog sila sa akin at pagalingin ko sila. Yun. So ito po ngayon sa mga matitigas ang puso. Hindi matitigas ang ulo. Matitigas ang puso. Kasi yun talaga. Kung bakit ang mga salita natin na po, ayaw na nilang sundin at pakinggan kasi ang totoo yan, they have a callous heart. May matigas silang puso. Okay, bigyan po natin ng pamagat. Reward for honoring parents. Rewards. Pag sinabing rewards, gantimpala. Amen? Sana dyan? Rewards for honoring parents. So now, ano po ba? Tingnan natin. Mga anak, makinig ng mabuti ha. Sapagkat ito yung gusto kong makita ninyo mga anak. Pakitaas po uli ang mga anak. Pakikaway-kaway ang mga kamay. Iyan mga anak, salamat. Ayan, sa labas may anak din dyan. Yan, pakikaway-kaway mga anak. Okay, so ngayon, sabi dito, what is the attitude of a callous person? Ano ang pag-uugali ng isang tao na mayroong ng callous heart or matigas na puso? Number 1, self-centered focus on personal gain. Pag sinabi mo, ang may kalyo na sa puso, yung matigas ang puso, self-centered. Pag sinabing self-centered, yung kanyang sarili lang, kapakanan ang iniintindi niya. Kaya nga, di ba? Wait lang, naglalaro pa ako, matatalo. Huwag kang magulo, Nay. Saglit lang, Tay, ano ba yan? Matatalo na ako. Di ba ba? Wala siyang pakialam. Self-centered. At kapag hindi mo pa yan napuri, magtatampo pa sa'yo yan. At pag napagalitan mo yan, dahil sa kanyang attitude, magagalit pa sa'yo. Yun ang callous heart. Di ba? So, self-centered, focus on personal gain. Insensitivity to others' feeling. Pag sinabi nating insensitivity, wala talaga siyang pakialam kung ano yung nararamdaman mo. Bahala ka kung mabaliktad ka dyan sa sobrang high blood niya sa'yo. Wala yan siyang pakialam. Napaka-insensitive. Dahil yun nga kanina, di ba, callous heart, no? Pinipikit lang niya yung mga mata. Alam niya ang dapat na kanyang gagawin, pero hindi niya ginagawa. Pinikit lang niya mata niya. Narinig niya yung sinasabi mo, pero sinara niya yung kanyang tenga. Callous heart. May kalyo. Then, manipulate others for personal benefit. So, pag sinabi mong manipulate others for personal benefit, ang gagawin pa niya yan, ganito, Nay, alam mo ba, si Kuya, nakita ko. Mamanipulate pa yan. Mamanipulate pa niya yung nanay niya or tatay niya. Si Kuya, Nay, nakita ko, hanggang tanghali yan siya natulog. Tingnan mo, ako ang naghugas ng plato. Tapos na akong napaglaba. Pero si Kuya hanggang ngayon,
tulog. Pinalalabas niya na siya ay kawawa. Tapos kanina lang, alam nyo, sinapok pa niya ako. Kaya sabi ko siya, susumpo ko siya kay tatay. Di ba? Pero yun pala, kuya niya ang gumawa ng lahat. At galit pa siya sa kuya niya nang utusan siya. Di ba? So meaning to say, mahilig magmanipula, mahilig magpaikot ng tao, no, for his personal gain, para lang sa kanyang kaginhawaan, para lang sa kanyang kapakanan, di ba, para maginhawa yung trabaho niya, mamanipulahin niya yung tao, magpapagalit siya sa tao kung saan doon yung tao ay naglulugod. Halimbawa, may kaibigan ka, nakita ka niya, close na close ka. Okay, close na close kayo ha. Eto ngayon, sisirain ko ngayon yung tao na yan na pinagkakaklusan mo. Halika. Sister, halika. Di ba close kayo ni Sister? Sampu lang to na ka. Di ba? O sige, ito na nga lang yung aking manugang para hindi ma-misinterpret. Halimbawa, Sister Christine, Pastora Crisel, di ba? Close, nakikita niya na close si Pastora Crisel sa kay Sister Tin. Step, kay Sister Step. Makita ni Sister Kirsten, close silang dalawa. Sabihin ngayon ni Sister Kirsten, close kayo ha. Mamaya, kakausapin niya ngayon si Sister Step. Alam mo ba si Pastora Crisel? Kahapon lumapit ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ganito, may kailangan ako, may ganyan ako. Tapos ang sagot lang niya, hayaan mo lang yan si Lord. Diba? Hanggang sa kakakwento ni Kirsten kay Steph, nagiging masama na ngayon si Pastora Crisel. Ay, gano'n pala Pastora ngayon. Hindi na ako magmamahal sa kanya. Diba? Manipulate. Diba? Nilason ang isip para lang sa kanyang personal gain. At siya pala ang gustong makinabang. Gusto na siya yung mag-benefit. So, ingat po tayo dito. So, that is the attitude of a person that have a callous heart. Okay. Ngayon, sa pagsunod, balik po tayo sa talata. Kung bakit po sinabi ko yan, para ma-identify po natin ano ba talaga yung pagsunod at yung hindi. Okay? So, sabi niya, children, obey your parents in the Lord. Ngayon, pamagat natin, reward for honoring parents. Amen? Reward for honoring parents. So, mayroong pagpapala sa mga kumikilala sa kanilang mga magulang. Tayo ditong lahat, mayroon tayong magulang. Hindi lang po kayo bigla, hindi kayo magic na kayo po ay napunta sa CGCFJTV family. Ito ay inyong legit na family. Kasi dito kayo itinanim ng Diyos, dito kayo dinala ng Panginoon, dito kayo pinalalago ng Diyos, dito kayo pinalalakas ng Panginoon, dito kayo binubusog ng Panginoon. So this is your family. At sa isang pamilya, may magulang na nagsasalita, may magulang na nangangaral, may magulang na nagpapaalaala, may magulang na nag-guide. Are you with me? At ito po yun. Ito yung bagay na kung saan ginagawa natin that every Sunday, ano po, kami na pastor ninyo ay nagsasalita. Kagaya po ngayon. Di po ba? Kaya kung titingnan po natin, basahin po natin, ano po ba, at kaya't napakahalaga na tayo ay alam natin kung sino ang magulang natin. Amen? Sino ang magulang nyo? Sino po ang magulang nyo? Madami? Madami kayong magulang? No. Sabi nga, magkaroon ka man ng 10,000 tagapagturo. Di mo ba? Isa lang ang magulang na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung nanganak ng CGCF JTG. Di ba? Yun ang magulang ninyo. Amen? At kami ni Daddy Pastor, ang laging nagsasalita sa inyo, laging nagtuturo sa inyo, laging pumapatnubay sa inyo. O kaya itong umagang ito,
Gusto ko, pagkatapos ng preaching na ito, lahat kayo ay makasalo ng pamana. Amen? Gusto ko na ang bawat isa sa inyo ay makatanggap ng mana. Amen? Inheritance. Sabihin mo gano'n. Inheritance. Pamana. At sa isang pamilya, di ba, may nanay, tatay. Halimbawa, ako at si daddy, may pamilya kami. Kapag kami ay wala na, kanino ko ibibigay yung inheritance, yung mga ari-arian namin, kanino ipamamana? Ipamamana ko ba doon sa aming mga kabarkada? Ipamamana ko ba doon sa aking kaibigan? Natural na ipamana ko sa loob ng aking tahanan, which is yung aking biological na mga anak. And spiritually speaking, ganun din po yun. Nandito kayo, isang pamilya, anak namin kayo. Hindi po pwede na kung ano ang meron kami, ay ipasa namin doon sa labas. Wala pong magulang na ganyan. Hindi po ba? Wala pong magulang ganyan. So, tingnan po natin, tuloy-tuloy tayo. Number 1, reward. Okay, sabi po, reward for honoring parents, letter A, that it may be well with you. Kapag kinikilala mo ang iyong spiritual parents, kinikilala mo yung pastor mo laging nagsasalita sa'yo, kinikilala mo yung pastor mong laging nagagalit sa'yo, hello! Sabi niya, mayroon kang reward. It will be well with you. Ano po yun? Ano po, Mari, ibig sabihin, it be well with you. Sa ibig ko ba sabihin yan, buti nga sa'yo? Hindi. Ito ay makakabuti sa'yo. Ayan po ang ibig sabihin yan. Makakabuti sa'yo. Kaya po, when it is well with you, you will be successful. Yun ang ibig sabihin. Makakabuti ito sa'yo kung ikaw ay marunong kang kumilala ng pastor mo, kung marunong kang makinig sa pastor mo, kung marunong kang magpasakop sa pastor mo. Ito, sabi niya, ito ang iyong ikatatagumpay. It will be, sabi niya ganon, you will be successful. Yan po yun. Nag-ahinak. You will be successful. Pag sinabi natin, it may be well with you. Yung well with you is, una dyan, yung makakabuti sa'yo. Ano makakabuti sa'yo? Magtatagumpay ka. Pangalawa, ano po sabi dyan? You will be an overcomer. Diba? Hindi ka talunan. Hello? You will be an overcomer. Successful. You will be successful. Number 2, you will be an overcomer. Di mo ba? Tatawanan mo lang mga problemang dumadaan sa'yo. Di ba? Overcomer ka. Bakit? Kasi natuto kang makinig sa pastor mo. Natuto kang sumunod sa instruction ng pastor mo. Di po ba? Sasabihin natin, paano yan? Tao lang naman yung mga pastor na yan. Bakit namin susundin? Paano naman yung gusto ko? Didiktahan nila yung buhay ko? Papakialaman nila ang buhay ko? Di po ba? Ito po yung sinasabi ng Ephesians chapter 6. Children, obey your parents in the Lord. Dito na po tayo ngayon. Sino ang parents niyo in the Lord? Yes. Di po ba? Yung laging nagsasalita sa pulpit. Ito po yung bagay na to. So, kailan tayo magiging mabuti? Kapag tayo ay ino-honor natin at kinikilala natin ang pastor na nagsasalita sa atin. Dahil ang sabi din naman, Panginoon, and I will give you pastors according to my heart. At bibigyan ko kayo ng pastor ng aayon sa aking puso. Lagi-lagi po natin yan. Sinasabi. Na siyang magbibigay sa inyo ng kaalaman. Magpapakain sa inyo. Ano yung pinapakain? Ito yung salita ng Diyos. Every Sunday, nagpipreach tayo. Dito lahat tayo ay nasa isang piging. Nagsasalo-salo tayo. Are you with me, church? Yes. Pagkain spiritual ito, na kung paano tayo kumakain ng kanin, physical yun. Ngayon, kumakain tayong lahat sa spiritual, which is the Word of God. So,
Ang reward nito ay you are successful. Magtatagumpay ka sa mga lakad mo. Diba? Mako-conquer mo ang lahat ng mga problema mo. Ibig sabihin mako-conquer, mako-overcome. Madadaig mo. Diba? Madadaig mo ang mga problema mo. Hindi ka laging talunan. Yun ang reward. Pero kung lagi kang talo sa problema mo, lagi kang talo sa mga suliranin mo, lagi kang talo, di ba? Sa negosyo mo, magtanong ka sa sarili mo. Huwag kang magtanong sa Diyos, sarili mo ang tanongin mo. Ako po kaya ay marunong sumunod sa aking spiritual parent? Nakikinig kaya ako sa spiritual parent ko? Sumusunod kaya ako sa spiritual parent ko? Kaya pag sinabi ng spiritual parent natin, tuwing linggo dapat lahat tayo sa church. Huwag kang mamamalengke. Pumunta ka sa church. Pag sinabi ng ating spiritual parents, sabi ganon, pumunta tayo, mayroon tayong outing. Huwag mong sasabihin may outing kami. Sabi nga, masumunod tayo. Kung gusto po natin magtagumpay, kung gusto tayo magiging overcomer, di ba ba? Sabi nga, tatapakan mo lang lahat ng problema na yan. Di ba? Tatapakan mo lang lahat ng problema mo. Tatapakan mo lang ang lahat ng mga pagsubok mo. Bakit? Kasi marunong kang makumilala sa spiritual parents mo na binigay ng Diyos para sa'yo, para magsalita sa'yo, para pakainin ka, para i-direct ka, para i-guide ka. Yan ang spiritual parents. Kaya ito mo ang sabi ng Jeremiah chapter 3:15, pagkatapos bibigyan ko kayo ng pinuno. Paki sa ibang verse nga, yung pastor, may word na pastor. Sa ibang translation. So ito po yun, overcomer ka. Nagkukonsumi ka sa asawa mo, ma-overcome mo yung asawa mo. Amen? Konsumido ka sa anak mong pasaway, ma-overcome mo rin yung anak mo. Susuko sa'yo yan. Susuko asawa mo sa'yo. Hello? Yes. Kaya sabi niya ganon, and I will give you pastors. Translation yan, ano? King James Version. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, ang sabi ng Diyos, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Kaya yung mga pastor natin, ang siyang tumutulong sa atin para mabuksan ang ating mga isipan. Para magliwanag ang ating mga kamalayan sa mga bagay na panlangit. Kaya napakahalaga na mayroon kang bibig na pinakikinggan. Dahil hindi ka ipinanganak na ikaw ay parang minagic ka lang na parang kang pumutok sa buhok. Kailangan may magulang. Amen? At ayaw din ng Diyos na ikaw ay bastardo. Mayroong nanganganak. Nanay lang meron, walang tatay. Ayaw ng Diyos. Kinakailangan meron kang parent. Paano manganak yan kung walang tatay? Di ba ba? Meron tiyak yan. Kaya napakahalaga ng may magulang. Kasi mayroong nagsasalita sa atin. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Pinadalhan. Sabi ng Lord, binigyan ko kayo ng pastor na magsasalita sa inyo, na siyang magbibigay sa inyo ng pangunawa. Sabi niya, at kaalaman. Di mo ba? Ito ngayon yung ginagawa natin. Di mo ba nabubuksan natin? Ay, ganun pala. O, totoo nga yun. Sino po nag-a-agree dyan? Pakitaas ang kamay. Di mo ba? Salamat naman po sa mga tumaas. Yung iba po, ulitin po natin yung salita. Ayoko po nang hindi malinaw. Sino po ang nakakaintindi ng ating mga sinasabi? Yan, salamat po. Hindi naman po siguro mahirap magtaas ng kamay. Ano po? Yan. So, gusto ko lang po kasi malaman kung naintindihan natin. So, sabi niya, you are an overcomer. Dati lagi kang talunan. Dati lagi kang umiiyak. Hello?
Umiiyak ka sa problema mo, umiiyak ka sa mga anak mo dahil saksakan ng tigas ng ulo, umiiyak ka rin sa asawa mo dahil umuwi laging lasing, walang sweldo, umiiyak ka. Pero ngayon kahit walang sweldo, kung nakangiti ka, masaya ka, kompleto ka, hindi ka naman kinakabos, hindi ka naman naghihirap. Amen? You are an overcomer. Amen. Praise God. Next. Ano pa po? It will be well with you. Ano po sabi niya? You will flourish. Yan. Tingnan niyo si Elder Ning. Flourish the flourish. May joke lang ako. Ba, alam niyo yung nag-flourish? Namumukadkad ka, hindi ka tumatanda. Diba? Yung iba, 50 years old pa lang, pero kung titingnan mo, gurang na gurang na. Di ko ba? Bakit? Kasi nakakunot ang mga noo. Hindi maipinta ang mukha, pasan ang daigdig sa mga pagsubok suliranin. Bakit po? Kasi walang nagsasalita sa kanilang pastor. Walang nangangaral, walang nag-guide na dito ka, huwag ka dyan kasi mahuhulog ka, dito ka. Dito mamumunga ka, dito lalakas ka, dito gaganda ka, dito yayaman ka, dito aalos ang buhay mo. Walang nagsasalita sa kanila ng ganun. Amen? So that is. Next. You will multiply. Dadani ka. Sasabihin, Diyos ko po naman po. Diba? Ano po ba ibig sabihin ng dadami? Hindi anak. Di ba? You will multiply. Iisa lang ang business mo, magtataka ka. Bukas, magdadalawa. Sa susunod na buwan, magtatatlo. Hanggang sa ikaw na lang nag-give up. Nagbi-business ka, maraming order online. Hindi mo na kayang i-sustain. Dahil pagod na pagod ka na. Suko ka na sa mga pagtanggap ng mga orders. Bakit? Kasi natuto kang makinig. Natuto kang sumunod. Wala kang kalyo sa puso. Nakikinig ka lang, oo. Tapos church tayo ha, oo. Tapos wala naman. Tumirik na ang mata ng mga nag-invite, wala, hindi dumating. Di po ba? May kalyo ang puso. Next. You will multiply, you will recover prosperity. Dati nalugi ka sa negosyo. Nalimas ang iyong mga puhunan. Pero simula, nung lumakad ka sa instruction ng Diyos kasi may pastor na nagsasalita sa iyo, nakinig ka, naka-recover ka, nakabawi ka, umagat ka, umasenso ka, gumanda buhay mo, guminhawa ka. Hello? Dahil nakinig ka sa sinasabi ng Diyos sa pamagitan ng pastor mo. Di ba? Alam niyo po, kayo, masasabi ko kayo mapalad dahil hindi kayo street children. Wala kayo sa kalsada. Alam niyo po mga street children, wala silang sariling tahanan. Wala silang magulang na kumakalinga, walang magulang na nag-iingat, walang magulang nag-aalala, walang magulang nag-pray. Alam niyo po kung ano ang papel namin mga pastor sa buhay ninyo? Kami yung nakikipagbakbakan kay Satanas. Lord, ingatan mo si nanay na huwag siyang mahulog sa kamay mo, Panginoon, at huwag siyang maagaw ng demonyo. Hello? Lord, nanghihina si nanay, Panginoon, huwag mong hayaan, Panginoon, na malaso ni Satanas yung kanyang buhay dahil sa pera. Di mo ba? Yun ang pakikipagbakan namin. Pag may sakit, Panginoon, may sakit, Panginoon, yung anak mo, si nanay niya ganito, si tatay, si sister, si brother, may sakit, Lord. Nakikita mo yung kanyang ginagawa ngayon, hirap na hirap siya. Kaya, Panginoon, subong mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, imagsak mo, kanyang kapangyarihan, pagalingin siya sa pangalan mo. Yun po ang papel namin, mga pastor. Hindi po namin pwedeng isa-isahin sa inyo at ididetalye kung ano ang ginagawa ng pastor sa kanyang mga anak. Night and day we cried out to the Lord. Ito po yung puso namin bilang mga magulang ninyo sa pananampalataya. Dahil ang sabi ko,
wala po tayo kung bakit ikaw at ako nandito, isa lang ang bagay, isa lang ang dahilan na ikaw ay maligtas at magtamog ng buhay na walang hanggan. At huwag maghahamak. Kaya ang Diyos hindi nagpabaya. Ang Diyos ay hindi nagkulang. Nagbigay siya ng pastor. Para magsalita sa'yo, para magpapaalaala sa'yo. Masakit man yung sinasabi ng pastor mo kasi mayroong ginagamot sa'yo. May sugat ba na kapag ginamot, hindi masakit? Wala, masasaktan ka. Pero after that pain, then you will receive healing. Tatanggap ka ng kagalingan. Matuto ka lang sumunod. Matuto ka lang makinig sa pastor na nagsasalita sa iyo. Nakakalungkot lang, babalikan pa yung pastor. At gano'n yan si pastor, pakialamera. Ano ngayon kung gusto ko mag-boyfriend ng 10? Hello? Mga gano'n. Hindi ba yan makaintindi si pastor? Mag-OT ako eh. Di ba? Yung mga gano'n. Okay? So, next. Sabi ng Lord, you will recover. You will develop and you will increase. Kaya di ba, pag sinabi you will develop, you will increase. Dati hindi naman tayo marunong mag-pray. Di ba? Ang prayer natin paulit-ulit. Ang Diyos ko po Santa Maria na lang. Ay, siyempre na. Di ba? Ganon tayo. Patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan. Hala, 10 beses yan. Tapos biglang umulan, mayroon ka pang adlib. Mga sampay ko, pakikuha. I-adya mo kami sa masama. Di mo ba? Nakita po natin yan. Ba't ngayon, na-develop ka? Di mo ba? Na-develop ka? Paano ka na-develop? Dati, sa panalangin nga, hindi mo alam. Pero, hindi lang panalangin ang natutunan mo. Natuto ka na rin mag-share ng kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos na iyong naranasan sa iba. So you multiply, you improve, you develop your personality dati, di ba? Tayo noon, di ba? Nung wala pa tayo sa Panginoon, nanay naman ako, hindi naman na kinakailangan magsukulay. Ganun lang din naman yun. Pareho lang naman yun. Pero nung ma-born again ka, nung mayroon kang sariling tahanan, wow! Hindi ka lang magandang mag-ayos ng damit mo. Naka-hairdo ka pa at napakabango mo pa. Yun po yun. You develop, you increase. Umangat ang level ng buhay mo. Na dati para bagang hukag ka, walang maaninag sa'yo. Pero nung ikaw ay mayroong nag-guide sa'yo, may nagsasalita sa'yo, naririnig mo ang salita ng Diyos, biglang nagliwanag ang buhay mo. Hello? Nag-multiply ka, nag-increase ka. Then, you always a winner. Hello, sabi mo sa katabi mo, you always a winner. Lagi kang panalo. Amen? Lagi kang panalo. Di mo ba? Lagi kang panalo. Dati, di mo ba, labahin lang, bagsak, knock-out ka agad. Ha? Labahin lang, knock-out agad. Di ba? Walang sinaing, ha? Gutom ako, tapos ako lang, alas, lipad ang kaldero. Lipad ang kawali. Ayaw ba? Pero ngayon, you're always a winner. Lagi kang panalo. Amen? Lagi kang panalo. Palakpakan natin ang Lord. Amen? Bakit kasi mayroon kang narinig na paalaala. At ikaw ay sumunod. Amen? Then you will get ahead. Wow! Dati buntot ka, dati sunod-sunuran saan po? Ito po. Po. Diba? Pero ngayon, ikaw na ngayon yung leader. Ikaw na ngayon yung taga-pamuno. Ikaw na ngayon yung taga-panguna. Diba napapansin nyo yan sa inyong trabaho? Sige po, pangunahan na lang tayo ni Sister Alice sa panalangin. Ikaw agad yung tinatawag. Bakit? Ano ba ang meron sa'yo? Di mo ba? Yung kapangyarihan lang naman ni Lord yung nasa iyo. Di mo ba? Bakit? Kasi natuto kang makinig sa pastor mo. Amen?
na ibinigay sa'yo ng Diyos. Kaya, you're always ahead. Then you will do well. Gumagawa ka ng mabuti. Amen? Then you will bear fruit. Namunga ka. And you expand. Diba? Lumalawak ang iyong, lumalawak ang iyong kaalaman, yung mga pananaw mo, lumalawak, nadadagdagan. Diba? Yung mga pananaw mo, lumalalim ka. Dahil sa pakikinig mo ng salita ng Diyos. Okay, number 2. So, kailangan po tayo, bago tayo mag-proceed ng 2, kailangan natin ay sumunod sa ating mga spiritual parent. Do not be self-willed. Ano ba ibig sabihin yan? Do not be self-willed. Hashtag, do not be self-willed. Be subject to your parents' will. It's safer and easier to say, Father, into your hands I commit my life. Let's follow Jesus. Kung paano si Jesus Christ, iniwan niya tayo ng pattern, sabi niya, Father, sabi niya sa God the Father, Father, into your hand, I commit my spirit. Di ba? Ganon din po tayo sa Panginoon. Lord, ibinibigay ko na po ang aking buhay sa iyo. So kung binibigay natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon, mayroon pa bang sasabihin ng pastor natin na hindi natin paniniwalaan? Mayroon pa bang sasabihin sa ating mga pastor na hindi natin sundin? Of course, wala na. Bakit? Kasi yun ang binigay sa iyo ng Diyos para magsasalita sa atin. Di po ba? So, do not be self-willed. Huwag yung sarili nating gusto. Meron po diyan, dahil napagalitan, sumama ang loob, kaya simangot na lang ng simangot. Hindi na ako magmamano. Pinagalitan kami kanina. Kaya hindi na ako magmamano. Kaya habang buhay na lang magsisimangot. Tingnan niyo po yun. Rebellious heart. Ang tawag po doon. Callous heart. Ayaw masabihan. Ayaw makorek. Ayaw maituwid. Yan. Yun po yun ang response ng mga mayroong callous heart. Mayroong mga kalyo sa puso. Hate na hate ang masabihan. Galit. Makikipagtikisan. Lalaban. Hindi ako magbibless. Akala niya magbibless pa ako, ha? Hello? Diba? Baby? No? Yun ang baby, diba? Ganun ang baby attitude. Hello? Kaya sabihin mo, matagal na tayo sa pananampalataya. Huwag tayo baby. Diba? Eh, mga workers, hindi na yan baby. Ating mga workers, hindi na yan baby. Kaya kapag pinapagalitan sila, diba? Nagtatanda sila. Hindi sila nakasimangot. Hindi nakatulis ang mga nguso. Yan. So, do not be self-willed. Okay. Number 2, that you may live long. Number 2, reward. Kanina yung reward, makakabuti sa'yo. At yung kabutihan na yan, magtatagumpay ka, you will increase, you will bear much fruit, diba? You will develop, you will go ahead to others, diba? Masigit ka kaysa iba. Number 2, that you may live long, mabubuhay ka ng matagal. Okay. So ano naman po yun? When you honor your parents, you will overcome diseases that shorten life. Kapag kinikilala mo ang iyong spiritual parent, pag kinikilala mo yung pastor mo, kaya nga tayo, di ba? Pagka spiritual parent, kaya yun ang dahilan kung bakit kayo ay ina-address namin, anak, kayo naman, mommy, daddy. Ito yung dahilan. Di ba? Yan ang dahilan. That we are family. Amen? Sabi niya, when you honor your parents, you will overcome diseases that shorten life. Kaya kapag kinikilala at marunong kang makinig sa pastor mo, sabi pang ganon, mapagtagumpayan mo yung mga karamdaman na kung saan nagpapaiksi ng iyong buhay. Like for example, cancer.
Di po ba? Yan yung mga cancer. It shorten your life. Accident. Aksidente. Di ba? Tingnan mo yung isang bata, pag sinabi ng magulang, wag kang humipo ng kuryente ha. Opo. O ngayon, pumunta ka, nanay, naligo lang. Pagdating niya, na kuryente yung bata. O, ano nangyari? Na-aksidente. Bakit? Sa hindi pakikinig. Sinabi ng nanay ko na huwag ako humipo. Ano sinabi ko sa'yo? Sabi ng nanay, ano sinabi ko? Huwag ako humipo ng kuryente. Ano ginawa mo? Humipo. O, diba? Aksidente. Bakit? Kasi hindi marunong kumilala. Hindi marunong sumunod. Hindi marunong makinig. Kaya sabi niya, napapahamak ang buhay. Amen? So, that you may live long, sabi niya, and then, you will overcome disease, the shortened life, you will survive many crises. Diba, salamat sa Panginoon. Dahil nakapag-survive tayo sa COVID. Di ba ba? Naapektuhan ka ba ng COVID? Nadapuan ka ba? Hindi ka nadapuan. Bakit? Kasi mayroong spiritual parents na nag-pray sa'yo. May pastor ka na umiiyak para sa'yo. Na ingatan ka day and night. Wherever you go, whatever you do, may pastor na umiiyak sa Panginoon para sa'yo. Amen? Di ba? Ganun naman tayo mga nanay. Doon na lang sa ating loob ng tahanan lang. Di ba? Ganun ang pinag-pray natin. Lord, ingatan mo po si Junior. Kahit matigas po ang ulo niya, huwag po siyang maaksidente. Di ba? Ganun ginagawa natin sa ating mga anak. Ganun din po dito. Lahat. Di ba? Kaya lagi kapag nawala ako, doon ako sa Bulacan pagdating ko. Pastor, sino absent? Di ba? Yan ang aking tanong. Sino absent? Yung sisisip ko ba dito si brother ko, naku, ganun po ba? Sige, pag-pray natin yun. Di ba? Na huwag maging matigas ang puso sa Panginoon. Okay, sabi niya, you will survive many crises, you will continue in spite of danger. Nagpapatuloy ka, you never quit. Nandoon yung pagtsatsaga mo, nandoon yung pagtitiis mo. Di mo ba? Kahit na pundi-pundi ka na, di ba, ano ba namang klase ikaw? Anak, kuya, ate, asawa, ano ba nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka? But you never give up. Nagpapatuloy ka. Then, next, you will continue in spite of danger, you will endure many difficulties. Yan. You will able to persist. Ba? Pag sinabi you will able to persist, you are able to persist in the ministry, ikaw ay tuloy-tuloy sa ministry. Hindi ka humihinto, hindi ka umaayaw. Kahit gabundok pa yung labahin mo sa araw ng linggo bago ka lumabas ng pinto, hindi ka mapipigilan. Hahakbangan mo lang yung silabahin. Kasi sabi mo, Sunday, para kay Lord ito. Di mo ba? May bisita ka, yayayain ka mag-SM. Sabihin mo, halika, samahan mo ako sa church. Pagkatapos ng church, tsaka tayo mag-SM. Di ko ba? Hindi ka lugi. Nakasimba ka na, nakapag-SM ka pa. Di mo ba? Anuin mo yung SM, wala ka naman palang pera, wala ka naman pinili doon. Nawalan ka. Bakit? Kasi hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos na kung saan lalakas ka, sisigla ka, maaalisin ka ng bigatin sa buhay. Okay? Next. Kaya tuloy-tuloy sa iyong ministry. You will never say die. Hindi ka umaayaw. Diba? Kaya ako, Diyos ko, mamamatay na ako. Diba? Hindi ka magbabago, mamamatay na lang ako. Diba? Ganyan. So, you will never say die. Bakit? Kasi alam mo, may pastor kang pinakikinggan. May pastor na nangangalaga sa'yo sa pananalangin, sa panahon ng kalungkutan mo, sa panahon ng kagipitan mo, sa panahon ng pangangailangan mo, may pastor na umiiyak para sa'yo sa pananalangin. Amen.
You will never be timeless. Alam niyo yun, pag sinabi mo, you will never be timeless. Sabi nga, lagi kang hindi ka naghahapon. Hindi ka nawawala ng oras, hindi ka naghahapon. Diba? Hayahay lagi yung buhay mo. Magaan, maalwan. Yun po yun. Diba? You never be timeless. Church, in the ministry, your longevity is also determined by the relations of your parents. Ang pagtagal ninyo sa church na to, sa ating pagiging pamilya, yung tagal ninyo ay nababatayan kung ano ang relation ninyo sa inyong magulang sa pananampalataya. Hello? Ito yun. Kasi, kung tinuturing ninyong magulang kami sa pananampalataya, at ito ang inyong tahanan na dito kayo isinilang, aalis kayo, hindi. Hindi. Kagaya din po yun sa kanya-kanya nating bahay. Kung alam mo na ikaw ang nag-labor sa anak mo at doon mo ipinanganak sa bahay ninyo, doon mo siya ni-nurture, doon mo pinalaki, doon mo inalagaan, do you think yung anak mo na pinanganak mo aalis sa bahay mo? Hindi. Ganon din po tayo. Dito ka pinanganak, dito ka nakakilala, dito ka dinala ng Panginoon, andito yung pastor mo nagsasalita, hindi ka aalis. Bakit? Kasi mayroong relationship ka. And that relationship is your spiritual parent as a spiritual child. Amen? Kaya yung paalis-alis na yan, sila siguro yung mga ampon. Adopted. Bakit po adopted? Tingnan niyo po yung mga adopted. Ang hilig nila yan, ang lumayas. Mas pipiliin nila yung lumayas ng lumayas. Bakit? Kasi nature nila. Kasi, lumaki kasi ng walang nakilalang magulang. At kung may magulang man, may kalyo ang puso. Kaya lumayas. Pag sinabing may kalyo ang puso, hindi tumatanggap ng correction. May kalyo ang puso at matigas ang puso, ayaw tumanggap ng correction. Ayaw magpatuwid at ang gusto niya, self-will niya. Kung bakit po ay mayroong lumalabas na anak na parang bastardo ang kanyang kalalagayan. May sariling pastor siyang ibinigay. Ipinanganak sa CGCF. Ang pundasyon nandito. Pero nung tumanda, nagiging bastardo. Bakit? Dahilan, may kalyo ang puso. Naririnig niya ang dapat niyang marinig, pero sinasara ang tenga. Nakikita niya yung dapat niyang makita, pero pinipikit ang mga mata. Di ba? Yan po ang callous heart. Gusto niya lang yung palaboy-laboy. Si Boy palaboy-laboy. Yun ang kanyang gusto. May hinahanap siya. May hinahangad siya for his own benefit. Yan po ang anak na walang kinikilalang spiritual parent. So longevity, it's talk about how long you last in the ministry. Ito yun. Pag sinabi natin gaano ka ba katagal, as long mayroon kang nanay, mayroon kang tatay, aalis ka ba sa bahay ninyo? Hindi. Hindi po ba? Bakit? Kasi nandoon ang nanay tatay mo. Hindi po ba? Yun po ang anak. Okay. Then number 3, receiving an inheritance. Ito yung pangatlong reward. Receiving an inheritance. Ito yung sinasabi ko kanina, tatanggap kayo ng mana. Amen? Mayroong mga pamana ang magulang. Di ba? Sa biological, di ba? Sino po dito pinamanahan na ng kanyang magulang sa biological? Pakitaas po kamay. Wala na yung kanyang nanay, wala na yung kanyang tatay, pero may mga property ang magulang niya iniwan sa kanya dahil anak siya. Pakitaas po ang kamay.
Yan. Salamat po. Di po ba? May ipinamana sa inyo ang mga magulang. Di po ba? Pero kung kayo ay umalis sa tahanan ninyo, do you think ipapamana sa inyo yon? Hindi yun ipamamana. Bakit sasabihin ng mga magulang, hayaan mo na lang, mabulok na lang yung property ko na yan. Bakit? Kasi wala naman yung anak ko dito, hindi ko alam kung saan ko siya hahagilapin. Kasi, ano po, siya ay nag-stow away, lumayas, dahil napagalitan, dahil na-disiplina, kasi nasabihan. Nagtampo. Yun po yun. Okay? So, walang mana. So, ngayon, dahil tayo po dito, sabi niya, because it goes well with you, ito po yung sinasabi ng Panginoon. You will receive inheritance. Tatanggap ka ng mana. Ephesians chapter 1 verse 8. Sabi po ganyan ng Ephesians chapter 1 verse 8. Sabi niya, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of calling, and what is riches of the glory of His inheritance in the saints. Sabi po ganon, sa Tagalog, ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan para maunawaan nyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin, ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Ano po yung pamana sa atin ng Diyos? Ang pinakamahalagang, ano po? Mga pagpapala. Di ba? Yung pinakamahalaga. Nasabi, ano po yung pinakamahalaga? Sabi niya, in Deuteronomy chapter 28, that if you carefully obey my commandments, sabi niya, blessing shall overtake upon you. Kung maingat ninyong sundin yung ang aking mga iniuutos, sabi niya, sasalubong sa inyo ang mga masaganang pagpapala. Sabi niya, saan man kayo pupunta, giginhawa kayo. Di ba ba? Ano ang bagay na inyong tatapakan ay magiging inyo? Di ba ba? Ano man ang inyong bibigkasin ng iyong mga labi ay aking tutugunin. Yun po yun yung sinasabi ng Diyos. Bakit po? Saan niya nagsimula? Kasi natuto kang makinig sa spiritual parent mo. Hello, church? Hello? Yan. Spiritual inheritance. So, meaning to say, yung spiritual inheritance from parents passes to his children. Mula sa magulang, ibibigay sa anak. A person with a father receives guidance and direction for his life. A fatherless person has a life of a struggle. Kapag ikaw ay walang kinikilalang magulang, lagi kang struggle. Hello? Kaya dapat maintindihan po natin. Whether you like it or not, kinakailangan mayroong isang bibig na nagsasalita sa iyo. At walang iba po yan yung pastor. Amen? Kasi kung hindi ka tatanggap na may pastor ka, ibig sabihin, wala kang magulang. Pag wala kang magulang, ang magiging kahinatnan mo, puro struggle. Ano po yung struggle? Ano ibig sabihin ng struggle? Puro po yan mga pagsubok, puro mga problema, puro alam mo yung hirap na hirap ka sa buhay. Sasabihin mo, nagsisikap naman ako, pero bakit nahihirapan? Masipag naman ako, pero hirap. Nagtutulong-tulong naman kami, pero hirap. Lagi kang may struggle. Kahapon lang ako nagsahod, pero wala na. Di ba? Ang laki ng sahod mo, pero hindi kasya. Struggle. Nagpipray naman ako, pero hindi ko maramdaman ang presensya ng Lord. Struggle. Bakit? Kasi hindi ka nakikinig sa spiritual parents mo. Kasi hindi mo kinikilala ang pastor mo. Kasi mas marunong ka pa sa pastor mo. Yun ang tingin mo. Kaya puro ka struggle. Sikap naman ako ng sikap. Nag-i-evangelize naman kami, pero bakit walang pumupunta sa aming gawain? Struggle. Ano mo muna? Ano ba attitude mo? Ano ba puso mo sa pastor mo? Nagpa-Bible study naman kami, pero bakit nawawala? 10 dating Bible study ko, naging 5, naging 4, naging 3, hanggang sa wala na. Tanong, bakit ka may struggles? Ano puso mo sa pastor mo? Hello? Hello?
Linggo-linggo tinuturuan ka. Hindi mo maintindihan. Struggle. Ano puso mo sa pastor mo? May kinikilala ka ba talaga at may tinatawag ka na pastor na siyang magsasalita at magpapakain sa'yo ng mga bagay patungkol sa spiritual? Kaya po, ang mana ng isang anak na kumikilala sa spiritual ng magulang niya ay ano po yung sinabi natin kanina? Tatanggapin niya. Tatanggap siya. And it will flows. It will flows naturally. To receive the benefits of an inheritance, sabi po ganon, it will flow from your parents to his children. Tingnan po natin ang 2 King chapter 2 verse 12. 2 King chapter 2 verse 12. Ano po sabi niya? Nakita ito ni Eliseo at sumigaw siya, Ama ko, ang mga karwahe at mga ngabayo ng Israel. At hindi na niya nakita si Elias. Pagkatapos pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Dinampot niya ang balabal ni Elias na nahulog at bumalik siya sa tabi ng ilog ng Jordan at tumayo. Okay, ang story nito, nung time na yon si Elijah at Elisha. Tama po ba? Si Elijah at saka si Elisha. Nung time na si Elijah, tinuturing ni Elisha na siya ang tatay. Spiritual parents ni Elisha si Elijah. Kaya ang tawag sa kanya, Ama ko, Father, Father! Yun po ang sabi ni Elisha, sakay Elijah. Di po ba? At pagkatapos noon, bago po kuhain ng Lord, ng Diyos, si Elijah, di ba kaya nga sabi niya, yung balabal na lang ni Elijah yung naiwan. And that is the symbol of the anointing. May anointing. Di ba? And that is the symbol of the anointing. At kung mayroon kang kinikilalang spiritual parents, kung anong meron sa parents mo, magpo-flow sa'yo. Amen? Halimbawa na, ako yung inyong spiritual parents. Halimbawa, mabagsik ako magsalita. At ando doon yung anointing. Yun ang mangyayari. Kanina nga po member, Pastor Rafael mo. Kasi po ganito magsalita. Diba? Hello, church. Kaya yun yung mga bagay. Pagdating sa pananampalataya, malakas yung faith mo kahit wala, you believe. Diba? Kasi alam nyo yung faith, it is a gift. Kaya kung anong gift ang meron yung spiritual parents mo, you will also receive. You will also inherit. Di ba? Magiging mamamana mo rin yan. And that is the anointing. Di ba? Yung faith. Di ba? Ano yung ating faith? Itong school lang po na to. Wala kaming milyon na pamili dito. Isa lang ang meron kami. Faith. And faith is a gift. Alam mo yung, kahit alam mo na wala ka pambili, pero pinaniniwalaan mo, sinasampalatayanan mo, na mangyayari at ito ay makakamtan mo, that is faith. Ngayon, tanong ko sa inyo, nangyari hindi? Nangyari. At ito na nga, ginagamit na natin. Pangalawa, faith. At nandun yung ating anointing. Nagpipray tayo, alam niyo lahat ng yan. Lahat tayo nag-pledge. Diba? Noong nakaraang taon, hanggang December, may mga pledges kayo. At ang pledges natin na yan, sabi natin, bibili tayo ng lupa.
hanggang sa nakaipon tayo ng 169,000 na pera. Di ba ba? Nakaipon tayo, 169,000 pesos. At ang deklarasyon natin, nung mag-first fruit tayo, ay magkaroon tayo ng lupa. At ang pinagpipray natin, ang lupa sa likod nito, na ang laki, ang lawak niyan is ganito din, buong eskwelahan, ang lupa. So, pinagpipray natin yan, mga 2 years, natin pinagpipray. Hanggang sa taon na to, hanggang sa nakaraang buwan na to ng walang kumpay, day and night, 2 years ago, hindi na tayong huminto ng pag-pray. Sa totoo lang, maraming lupa na iniaalok sa atin. Sister Delma wala na eh. Siya ang una-unang magpapatunay kasi siya ang kasama kong naghahanap ng para sa church land. Maraming alok, hindi lang 5 klase na lupa ang tinignan namin for the church land. Pero bumabalik pa rin. Hanggang sa ating prayer online, sa ating mga women's, tayo ay nag-prayer online. Diyan sila Sister Annalyn, Sister Cecil, Everdeen, Sister Alona, and some others na mga nanay. Ang pinagpipray natin yung likod ng school. Yun ang ating hope. At yun ang ating faith. And praise God. Alam mo ninyo, nung Sunday, ay ka nga. Nung nakaraang linggo, tinext na ako. Namatay kasi yung kanyang husband, kaya wife ang natira. Tinext ako. Pastora, sabi niya, bibenta ko na po ng lupa sa likod ko. Which is yung talaga yung hinihingi natin sa Panginoon. So, yun ang sinasabi natin. By faith, kung titignan natin, 169,000, mabibili natin yung lupa, ay ang halaga is 1.3 million. Dapat 1.5. Tawad. 1.3 million, sabi niya, basta po kayo na bahala ng gastusin sa mga papeles. Sabi ko, no problem. Di ko ba? Because of our faith. Yun lang naman ang mga pinagmumura natin. Di ko ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mayaman na mayaman ka pala. Aba, sabihin mo wag kang mahiya. Totoo yun. Mayaman na mayaman ka pala. Biruin magkano yung lupa binibili mo? 1.3. Di ba? Yung binibili mong lupa, 1.3 sa likod. Para dito sa church lot. Dahil saan lang nanggaling? Meron ka ba nun? Faith. Nagpapaya ang Diyos? Hindi. May pambayad? Wala. Meron na meron na meron na meron na meron na meron! Hindi ba? Yun. Ito. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Hindi ba? Ayan o, naglilinis sila dyan ni Daddy dyan. Sino yan? Si Brother Rafael. Hindi ba? Yun yun. May million ba ako? Wala. Saan galing? Kay Lord. Ang puga? Faith. At yun yung anointing mo. Yun ang anointing mo. At yun ay ipapamana ko sa inyo. Amen? Speak, believe, and it shall come and happen unto you. Amen? So yun po, mga kapatid. So the anointing, it will flows unto you. John chapter 8 verse 35. Ano po sabi ng John chapter 8 verse 35? At tayo'y pananampalataya, mayroon pa rin yan. Amen. Sabi niya, a slave, pakilagay mo sa Tagalog, a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon, ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. Tanong, sino ang anak dito? Ayan. Kaya kung anak ka, hindi ka dapat layas ng layas.
Kung anak ka, hindi tayo nag-iiskambo. Kung anak tayo, kung anak talaga tayo, hindi mawawala tayong excuses pag alam po natin Sunday ay Sunday para sa Panginoon. Dahil tayong anak, lahat ay anak tayo ng Diyos. Amen? Dahil hindi makakababa ang Diyos sa kanyang trono, nagdala siya ng pastor na magsasalita, magiging bibig niya para sa inyo. At ito po yung sinasabi, kung alipin ka, di, mawawala ka talaga sa church, hindi ka makakapagtagal kasi alipin ka lang, katulong ka lang. Pero kung anak ka, mananatili ka. Hello? Yan. So yun po yung pagkakaiba ng anak at sa alipin. Pakihanap nga yung verse, hindi ko na kayong tatawaging alipin. Sapagkat ang alipin ay hindi niya alam. Pakilagay mo anak. Ito lang ito lang ay na-remind ng Lord sa atin. Wala kasi dyan, ngayon lang. Sige po, pakilagay. Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin. Ano po yun? John 15:15. Sabi po ganito, hindi ko na kayo itinuturing na alipin dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko na kayong mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa aking Ama. Diba? So, hindi na tayo alipin. Amen? Wala nang alipin dito kasi ang alipin hindi niya alam kung anong ginagawa ng kanyang amo. Amen? Hindi tayo anak sa labas. Kasi kapag hindi ka rin adopted, hindi ka rin ampon. Kasi ang ampon, hindi niya talaga alam kung ano ang puno ng kanyang buhay at hindi niya alam kung ano, hindi niya naiintindihan kung ano ang ginagawa niya ng kanyang foster parent sa kanya. Kayo ay itinuring ng Diyos na kanyang kaibigan, anak. Di ba? Anak. Then, conclusion po tayo. John chapter 10, verse 26 to 27. Ano po sabi niya? Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilat, sila'y nagsisisunod sa akin. Diyan lang muna na. Sabi niya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kaya sabi niya, kung kilala mo, spiritual parents mo, di ba ba? Hindi ka papayag na hindi ka susunod. Bakit? Kasi alam na alam mo ang tinig ng iyong spiritual parents. Biologically speaking, kung halimbawa pa si Sister Ning dumating sa bahay ni Sister Alice, magsalita si Sister Alice, sasabihin niya doon sa mga anak ni Sister, dumating si Elder Ning sa bahay ni Sister Alice, sasabihin niya, mga anak, nandito na ako, maghain kayo. Do you think napapansin niya si Elder Ning? Hindi. Bakit? Kasi yung boses ni Elder Ning, hindi boses ng kailang tunay na nanay. Di ba? Ganun lang din po tayo. Di ba? Marami tayong boses na naririnig sa labas. Marami tayong boses na naririnig sa kung saan-saan mga social media, sa mga YouTube. Pero huwag natin kakalimutan, isa lang ang magulang na binigay sa iyo ng Diyos. Laging nangangaral sa iyo, laging natutuwid sa iyo, laging nanalangin sa iyo, yung laging nag-iiyak para sa iyo sa Panginoon. Amen. So lahat po tayo ay tumayo.